Mabagang balita. BFP Roadshow ipinagdiwa. Heatstroke sa Baguio umaas. Bertosis bumabahala sa mga residente ng Baguio. Itong bahay sa Queen of Peace, Baguio City, nasunog. Isang gym sa Baguio dinaday. Bagong Mr. and Miss UB, kinoronahan na. Live mula sa University of Baguio, ito ang Lingkod Bayan News. Mabuhay at magandang araw mga kababayan. Para sa unang balita, bago magtapos ang Fire Prevention Month, ang BFP Baguio City ay nagsagawa ng roadshow upang magbigay halaga at kaalaman para sa pag-iingat laban sa sunog. Nagbabalita, Yvonne Bautista. Ang BFP ay naglalayong makapagbigay ng edukasyon sa mga kabataan tungkol sa kanilang kaligtasan, kaugnay ng sunog at iba pang sakuna. Sa pamamagitan ng programang ito, ang mga kabataan ay magiging mas maalam sa mga panganib na magtutulak sa kanila na maging responsable at aktibong bahagi ng komunidad. Ayon sa BFP, target nila ang mga kabataan upang mapanatili ang sarili nilang kaligtasan. Importante na matuto ang target namin dito is kabataan kasi kailangan matuto ang kabataan dahil sa young minds ng mga kabataan mas madali nilang matatandaan lalo na kung tuloy-tuloy natin ginagawa ang mga bagay na related sa safety when it comes to sa sunog, safety pagdating sa earthquake or other disaster. So ang target namin is for the youth to learn yung mga safety measures na kailangan nila. Pag may mga sunog, usually tinatawag sa ating kapulisan yan. So, ang gagawin naman ng ating kapulisan sa pag-iimbestiga ng mga sakuna ng sunog, kung saan ba nanggaling yung sunog, saan itatawag namin yan sa ating fire. Kasi may mga fire investigators din sila. Ang mga estudyante naman ay magkakaroon ng seguridad sa sarili at kakayahang kumilos ng tama sa panahon ng krisis. Po yung way namin para maging ready as if mayroong dumating na disaster man or sunog man yan or earthquakes man. So magiging equip po kami sa mga knowledge, mag-expand po yung knowledge namin tungkol sa safety protocols, and then yung mga pwede po namin gawin, pwede namin maitulong. Ang pagpapalaganap ng kamalayan ay nagbibigay daan sa atin na maging mas maingat at mapagmatsyag sa ating kapaligiran, kaya't manatiling handa at ligtas sa anumang oras ng panganib. Yvonne Bautista, Lingkod Bayan News. Maraming residente ng Barangay Queen of Peace, Baguio City ang naperwisyo dahil sa sunog. Ating alamin sa balita ni Ashley Palada. Alas 5 ng umaga nagsisimula ang araw ng karamihan. Ngunit noong 13 ng Abril, para sa mga residente ng MMR Queen of Peace Baguio City, ang oras na ito ang simula ng pagkawala ng kanilang mga tirahan. 7 gusali ang lubusang nasunog sa Queen of Peace Baguio City. Ayon rin sa panayam ng barangay captain na si Raul Caronongan, 114 na individual ang naging biktima nitong sunog. Ang biktima ng sunog ay 114 individuals. So, sa 114 individuals, 23 of them is family and 28 students. So, yung iba doon sa 114 is working. Dahil sa tagal at haba ng proseso ng investigasyon ng BFP, hindi pa rin sila nakakasiguro kung ano nga ba talaga ang sanhi ng sunog na ito. Yung sanhi ng sunog is under investigation pa rin hanggang ngayon.
nationwide, doon pinapadala yung mga specimen. So medyo matatagalan po talaga yan. Tulad ng sandamakmak na donasyong natatanggap at ibinabahagi ng Barangay Hall ng MMR Queen of Peace sa mga biktima ng sunog, isa itong patunay na kahit anumang sakuna ang dumating sa ating buhay, maraming tao ang nagmamalasakit at handang tumulong sa atin. Nagbabalita, Ashley Palada. Abangan, Pertussis, mabahala sa mga residente ng Baguio. Heatstroke sa Baguio, tumaas. Dito lamang sa Lingkod Bayan News. Uh-oh. Ang init! Juice muna kayo! Indulge in the real fruit goodness of Del Monte juices. Available in 14 delicious flavors. Goodness in? TV out! Ay, back to reality! Given to goodness with Del Monte juices. Pertussis o Bong Dalahit, bumabahala sa mga mamamayang Pilipino. Alexandra Dakuykuy para sa balita. Health is wealth, ika nga nila. Kaya naman, ating pahalagahan ang ating mga kalusugan. Sa taong 2018, nadiskubre ang sakit na pertussis o whooping cough. Ito ay isang serious respiratory illness na isa ring klase ng bakterya na tinatawag na Bordetella pertussis. Ayon kay Dr. Donabel Tubera Panes, Medical Officer 4 ng Hospital Services Office ng Baguio City, nagkaroon na ng 7 cases ng pertussis dito sa Baguio City ngayong taon na nakalabas na rin sa hospital. Isa ang pertussis kung na-expose ka sa taong may pertussis at hindi ka naka-receive ng bakuna, pwede kang matamaan ng pertussis. So nag-uumpisa ito sa lagnat at ubo, at ang medyo iba dito sa pertussis, meron siyang special type ng cough, yung pertussoid cough na tinatawag natin, or whooping cough, na malalaman agad naming mga doktor kung ito nga ay pertussis. Unang-una, kailangan mabakunahan yung nanay na buntis. At starting at 26 weeks ng kanyang pagbubuntis, dapat makareceive siya ng bakuna para paglabas ng anak niya, protected na siya. Kasi pwede lang nating ibigay yung bakuna sa baby kapag 1.5 months na siya or 6 weeks. So, to protect the baby from birth to 6 weeks, kailangan yung mother ma-vaccine. So the best way for prevention with pertussis is actually vaccination. Pwede ring makakuha ng vaccination ang mga may sapat na gulang. Sa pabago-bago ng klima, ating siguraduhin na tayo'y handa at malinis sa ating kapaligiran. Ito si Alexandria Dakuykuy para sa Lingkod Bayan News. Pagtaas ng kaso ng heatstroke sa Baguio, tumaas! Ating alamin sa report ni Juliana Kayakay. Summer na! Yan ang madalas sa sigaw ng mga bata tuwing tag-araw. Ngunit may dala itong perwisyo sa ating mga kababayan. Ayon kay Dr. Donabel Panes, ang heat stroke ay isang serious complications ng masyadong matinding init. Usually kasi pag naiinitan tayo, we sweat. So sa mga patients sa may heat stroke, wala nang ganong mga regulatory mechanism ng katawan. That's why nagkakaroon ng heat stroke. There are vulnerable people that we know it, that the too old and the too young are the vulnerables. So we advise them to stay hydrated. Dagdag pa ni Dr. Donna na kapag mainit na ang panahon, panatilihin natin ang mamalagi sa ating tahanan. Kapag naman tayo ay may pupuntahan sa labas, panatilihin natin magdala ng panangga sa init at uminom lagi ng tubig. Lagi nating tatandaan na uminom ng tubig upang maiwasan ang pagtaas ng kaso ng heat stroke. Ito si Juliana Lynn Kayakay para sa Lingkod Bayan News. Abangan, isang jeep sa Baguio City, Dina Dayo. Mr. and Miss University of Baguio 2024, kinoronahan na. Dito lamang sa Lingkod Bayan News. Guys, ang init ng panahon, no? Oo nga. What if bumili na lang tayo ng inumin sa kubo para naman maibsan tong init na nararamdaman natin? Tama! Ano? Tara? Tara!
bigat sa feeling ng init na yan? Okay lang yan, kasi may pampalamig na magbibigay refreshing sa tag-araw. With the #1 Kubo Drink with flavors of raspberry and matcha. Kubo Drink. Oh, so lamig. Isang jeep sa Baguio City dinarayo ng mga turista. Ating alamin sa balita ni Courtney Ann Robles. Atin namang tunghayan ang isang parte ng Baguio City na tunay nga namang mabubusog ka sa mga meriendang ihahain nila dito. Mga samut-saring street foods at pampalamig na bagay ngayon sa mainit na klima. At hindi lamang yan, maliban sa nakakatakam nilang mga pagkain ay mapapahanga ka rin sa detalye ng kakaibang food truck na ito. Ito ay ang Gastro Jeep, isang food truck jeepney na talaga namang ibinase sa pampublikong transportasyon ng buong Pilipinas. At nandirito si Sheila Pasalos Dos na isa sa mga tenant o worker ng Gastro Jeep. Mga 10 years na, or I think 10 years or more than less. Ito yung talagang pang Pinoy talaga, and then talagang binagay siya sa food truck and then yung sa street food. Para at least kahit na ngayon na phase out yung mga jeep na dun sa Maynila, at least dito, naipapakilala pa rin natin. At dahil sa food truck na ito, muli itong magiging inspirasyon sa mamayanang mga Pilipino. Tunay nga namang, I'm proud to be a Filipino ang mensaheng idinudulot nito. Kaya sa mga naghahanap ng mura at sulit na pagkain, mapastudyante man o nagtatrabaho, ay tiyak na worth it para sa inyo. Kaya't halina kayo rito sa Porta Vaga Rooftop Deck kung saan sila nakapwesto hanggang 14 ng Mayo. Maaari nyo ring bisitahin ang kanilang branch sa SM Baguio Sky Ranch. Ito si Courtney Ann Robles para sa Lingkod Bayan News. Maraming salamat, Courtney. At para naman sa ulat panahon, narito si Juliana Lynn Kayakay para bigyan tayo ng kaalaman sa lagay ng ating panahon. Narito na ang ulat panahon para sa araw ng bukas. Sa bahaging Luzon, tayo ay makakaramdam ng matinding init, lalo na sa mga lugar ng Maynila na may 30 degrees Celsius. Samantala naman sa Baguio City, ang mga residente ay makakaramdam ng 29 degrees Celsius sa umaga, ngunit makakaramdam din ng pag-ulan sa hapon. Kaya naman inaabisuhan ng mga residente na magdala ng mga panangga sa ulan at init. Dumako naman tayo sa bahagi ng Visayas. Ang lugar ay makakaramdam na rin ng matinding init, lalo na sa Cebu City na may 28 degrees Celsius, ganun na rin sa bahagi ng Mindanao. Asahan pa ang pagtaas ng temperatura at pag-init ng mga lugar na napapagitnaan ng Cotabato na may 28 degrees Celsius. Sa pabago-bagong init ng panahon, ating asahan na may dulot itong sakit, kaya naman ating tandaan na magdala ng tubig, payong at pamaypay sa tuwing tayong lalabas ng bahay. Ito si Juliana Lynn Kayakay para sa ulat panahon. Balik sa inyo dyan, Ash and Ace. Ang susunod na Mr. and Miss ng University of Baguio 2024, kinoronahan na. Ating kilalanin sa balita ni Cedric Jed Babangno. Ang lugar ng University of Baguio Cardinals Gym ay dinagsa ng mga iba't ibang department para makiisa sa pag-abang ng bagong kokoronahan ng Mr. and Miss University of Baguio 2024. Kabilang na dito si Annabel Labragan para suportahan ng kapwa schoolmate nila. For me po, of course, yung top 5 ko is from my department, a Bachelor of Science in International, of course, and katulad po ng mga candidates, syempre kinakabahan rin po kami. Pero I know po na ginawa nila yung best nila and lahat naman po deserving po. Congratulations, candidate number 1! Congratulations, candidate number 4! Napuno ng hiyawan at talakhakan ang University of Baguio sa pag-anunsyo ng bagong Mr. and Miss UB 2024 na sina Jose at Patrice.
The experience was really wonderful. I had so much fun. Actually, you know, during this last part, I was very worried kasi I stuttered a little and pumiyok pa ako nung uli. You know, I guess hard work does pay off and I'm grateful kasi a lot of the things I did today, na-plan out ko dahil tinulungan ako ng ibang candidates. So thankful din ako sa kanila, as in. Oh my gosh, I feel so overwhelmed. I was just dreaming about this and I worked so hard for this. I've been through a lot and oh my God, I feel so overwhelmed. Thank you to the University of Baguio. Thank you so much. After this, I want to integrate the University of Baguio in collaboration with Autism Society Philippines to widen my advocacy and increase awareness to all the students of the University of Baguio. Thank you. Hiningan din namin ng pahayag ang isang event organizer ni Sir Denver Kobe Soriano patungkol sa kanyang karanasan. At kasama na rin ang mga host na nagbigay sigla sa nasabing okasyon. Oh my God, grabe. It's such a, you know, noon estudyante lang ako, I've been hosting Mr. and Miss University of Baguio. Never ko maiisip na I would get to organize this and, you know, it's such a huge step up from last year. And I think that truly this year was a celebration of UB's 75th year and I think we all delivered a successful Mr. and Miss University of Baguio. So, grabe, sobrang fulfilling na sa feeling kasi it's been a days, a weeks of tiring, umiiyak na kami. Ang lungkot namin, ang saya namin, mixed emotions talaga. Kaya sobrang fulfilling na makitang tapos na yung big event ng University of Baguio. It was really an overwhelming experience. Grabe yung excitement ko nung ina-announce ko yung mga winners. They are all deserving for all those titles. And sana lahat pa ng mga audiences natin dapat really i-congratulate natin sila kasi sobrang daming effort ng nila for this Mr. and Miss University of Baguio 2024. Na-feature din ang bagong Miss University of Baguio sa Facebook page ng Philippine Pageant na umani ng papuri galing sa mga netizens. Hindi lang sa mga ngiti ng mga kalahok nagsisimula ang kintab at saya, kundi sa kanila ring advokasya na puno ng ligaya. Ito si Cedric Jed Mabanglo para sa Lingkod Bayan News. Talaga nga namang napakagaling ng mga candidates ng MMUB ngayon, no? Oh, sobra. Nanood ako yung answers nila. Ang gagaling nila. Talagang hindi naman tayo na lubos na kalain na talagang pauunlakan ng University of Baguio yung ganyang kagandang event. Oh, pati yung team of production, ang galing nila. Oo, next level. Tama. Of course, not to mention yung mga kandidato ng Mr. and Miss UB, ang gagaling nyo lahat doon sa gabi na yun. You were all amazing that night. Ito ang mga nagbabagang balita sa araw na ito. Muli, ako si Juliani Kayakan. Ako si Ashley Balada. At ako naman si Ace Martin. Naghahayag ng katotohanan at naglilingkod para sa bayan. Ito ang Lingkod Bayan News! Maraming salamat!